ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisog rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman, masabi po ninyo dito sa committee ito, kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? Ang tagal niya mag-isip dito. Pero yung date ng Hong Kong, alam niya. Ang bilis niyang sumagot. You would see the inconsistency sa tao na to. Alam niya kung kailan siya nagsimula kailan yung maisog Hong Kong. Pero ang tagal niyang sagutin ito. July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay. First time mong pumunta doon sa Maisog, July 7 and 8, nakalimutan mo na yung hotel. Okay. Nakalimutan mo yung pangalan ng hotel. Siguro kung yung room number mo, makakalimutan mo, oo. Pero yung pangalan ng hotel, hindi mo nakalimutan mo kaagad. Something Thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner. Naimbita po Ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So naging speaker kayo doon? Yes. Yan. Ito, in-establish dito na naging speaker siya na talagang part siya ng team. Talagang VIP siya. Talagang meron siyang say. May alam siya. Yan ang ini-establish ngayon dito. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ka doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong. So, ayan po, ayan po naman ina-establish na siyempre, di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi malapit si Roque kay Pangulong Duterte. Kailangan maghanap ni Pebbles yung malapit sa Duterte. Na alam naman po natin na naging spokesperson si Roque. Pero pagdating sa yung talagang malapit na malapit, hindi ho ganun. Sa tingin ko po sa tingin ko, masasabing siguro malapit siya kay BP Sara Duterte. Pero pagdating kay Pangulong Duterte, ang alam kong malapit ay si Panelo. Si Panelo talagang nakakausap, nakaka-text, lahat po si Panelo po talaga. Kasi matagal niya nang kasama po sa Davao yun. Again, hindi ko po sinasabing hindi malapit si Roque Pero dito, ini-establish kasi na si Roque, alam naman po natin, again hindi ko po sinisiraan si Roque. Ang sinasabi ko po dito, alam naman po natin na 'di ba, may mga kinaso kay Roque, may mga sinisiraan si Roque. So ngayon, ang dating, kaya pala ganito to si Roque. Kasi dami nang ang kaso niyan 'di ba? Tapos kaya pala may plano itong pabagsakin ang gobyerno.
Diba? Ganyan ang ini-establish nila dito. So, hahanap sila ng medyo vulnerable pagdating sa mga ganyang issue. Sino po yun? Si Roque. Kasi nga po, kinasuhan ng marami si Roque. So, posible na si Roque talaga ang may kasalanan. Kaya yan ang ini-establish nila dito ngayon eh. Tapos, sino ba yan si Roque? Yan yung malapit sa Presidente Duterte. Yan po ang ini-establish nila ngayon. Oh, kaya nga sabi ko nga sa inyo, gusto nyo malaman ng buong istorya ng mga Duterte, manood po kayo sa SMNI sa mga video po, mga interview po ni Panelo. Maririnig nyo doon kung ano ang talagang puso ni Pangulong Duterte. Kung may rally, sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yun. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, kritiko yun. po. Kasi Opo, malawak po kritiko yung po. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, ipagdun po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine
si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa Nung sinabi mo sa Ay, affidavit sorry po. mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parelease sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Kita niyo yan dyan. Ang galing ng twist ni Akop dyan. Talagang malupit na pulis ito si Akop. Talagang tinwist niya na. Na kesyo naghaharap daw ng foreign vlogger o foreign media na maglalabas ng video. Di ba? So, sa loob-loob ko, kung yun pala ang plano, ba't di yun ang natuloy? Hindi. As simple as that. Alam nyo, ang mga media, ang mga media, ay para din po yung mga vlogger. Atat din po yan sa news, especially kung sa tingin nila ay tama na, I mean, whether it is true or not, ano sa kanila yan? Content para sa kanila yan. Diba? Pwede naman silang gumawa ng istorya na meron nagbigay sa kanilang video, tapos pwede nilang pasinungalingan o pwede nilang paniwalaan. Pero hindi mo madidina yung fact na it is a story. A story to tell. Ika nga, a story para panoorin ng tao. Imaginein mo kung ikaw yung media, international media, ilalabas mo yan, for sure panonoorin ka ng tao. Dahil alam mong media magnet ang mga Duterte at itong labanan na o yung akusasyon ni Pangulong Duterte dito kay Marcos. Kung yung pala ang plano, ba't di nila kinagat? Yun lang, oh. Bakit hindi natupad? Diba? Kung talagang sinasabi niya na yun ang plano, o yun ang sinasuggest ng mga tao na nandun, ba't hindi natupad? Okay, ngayon, ang ini-establish ngayon ni Akop dito, kaya nyo kailangan ng media, international o international vlogger, kasi nga, para maging credible yung hindi credible na video. Again, hindi ko paulit-ulit ko na po itong sinasabi, sana ho, yung sa mga medyo gustong manggulo, wag nang manggulo, ha? Kasi alam naman po natin, baka mamaya pagmulan pa ito ng awayan. Uulitin ko po, sa tingin ko talaga pain yung video na yan. Paulit-ulit ko na sinasabi yan, pain yung video na yan. Diba? Pero naniniwala ako dun sa sinabi ni Pangulong Duterte noon pa lang. Kaya nga hindi ako nag-unitae. Kayo nga yung nag-unitae dyan Kasi hindi kayo naniwala. Ako at kaming mga banateros, naniwala na kami noon pa lang na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos ay totoo. Naniniwala kami doon. Okay? Pinaniwala namin si Pangulong Duterte, kaya nga hindi kami nag-unit team. Hindi na namin kailangan ng video to prove that. Why?
we know and we trust PRRD. Kasi may sarili po yung intelligence. May sarili po yung mga tao na magbe-verify. So hindi ko na kailangan na makita pa yung video para lang masabing addict si Marcos. Hindi ko na kailangan yun. Diba? Hindi ko na kailangan yun. Pinaniniwalaan ko na lang yung sinabi ni Pangulong Duterte. This video actually hindi nakabuti. Talagang nakasama itong video na ito. Ngayon, lumalabas sa again ang pinag-uusapan natin dito, it's not about the Duterte community o the Duterte supporter community. Maaari sa mga Duterte supporter community, that video did well. But doon sa labas ng bubbles ng mga Duterte supporter, hindi nakabuti yan. As a matter of fact, lumalabas pa sa kanila na nagfe-fake news ang mga Duterte vloggers. Naintindihan natin kasi always, sana mga kababayan, pag kayo nakikinig ho sa mga vloggers, ilabas nyo yung utak ninyo doon sa perception na nasa labas. We do not have to convince each other for Duterte. We do not need to convince each other to vote for the Senate slate ni Duterte. Hindi na natin kailangan yun. We are all convinced. We are all a believer of Duterte. We all know na pag sinabi ni Duterte, totoo yan. Sa madaling salita, nung sinabi ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos, pinaniwalaan na natin yan. Hindi na ho natin kailangan paulit-ulitin pa, naniwala na tayo dyan. Ang problema, yung mga nasa labas. Alam niyo ho ba na yan ang laging unang tanong sa akin ng mga taong walang alam sa politika? Unang tinatanong nila sa akin, totoo ba na bangag si Marcos? Even if there is so much evidence, not that video, but the video mismo ni Marcos na nagsasalita siya, sumasampal na yung ebidensya, pero meron pa rin question sa utak ng mga nasa labas, yung mga wala sa political scene. Meron nasa utak nila, hindi sila sure kung talagang bangag si Marcos. And this video, nakadagdag ito sa credibility na sinasabi ni Duterte. Bakit? Kasi pag tiningnan mo talaga yung video, at ang dami ko na pong tinanong na video editor, marami na rin po akong tinanong sa mga magagaling sa AI. Talagang sablay po yung video. Excuse me po. Tayo lang pong, hindi pala tayo, kayo lang po. Yung iba lang ang nagsasabing totoo yung video na yan. Kasi nga, fix na yung mind natin na bangag si Marcos. So, malamang itong video totoo. Ano nga ho yan eh? Parang pain po yan. Alam niyo yung aso? Sa tingin ninyo yung aso, bakit sumusunod sa amo niya? Dahil kursunada niya yung amo niya? Hindi naman po eh. Dahil dun sa pain na ibinibigay. Gusto niya bang sumunod dun sa, pag sinabi niyang sit? Sa tingin mo gusto niya sumunod yung sa sit? Uto-uto siya kasi ganun. Nagigets nyo? Sumusunod siya kasi may pain na ibinibigay. So anong ibig sabihin nun mga kababayan? Eto, parang pain ho ito. Para, alam mo yun, para sumunod yung mga tao. Tapos, pagdating dun sa dulo, ilalaglag. O sumunod ka nga. Aabutan mo na ng reward yung aso. Instead na totoong reward yung ibinigay mo, hindi totoong reward. Nagets mo? Ibig sabihin, hindi totoong pagkain. O, pero maaring kagatin pa rin ng aso. O maaring tapos idudura na lang niya. Pero the point is, napasunod niya na pag-upo yung aso. Pag sinabing sit, sumisit nga yung aso. So ano ibig sabihin? Etong video na to, pwedeng pinain sa atin ito. Oh, sige, maniwala kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Tapos sa dulo, palalabasin namin kasinungalingan yan. Palalabasin namin fake news yan. Sino ngayon ang na-entrap? Yung mga nasa labas. Fake news pala yung video na yan. Totoo pala na fake news yan. So hindi pala addict si Marcos. Yan ang gusto nilang makuha na konklusyon dito sa kanilang script para
sabihin at bigyan ng pagdududa sa utak ng tao na hindi bangag si Marcos. Kesa na nakatulong yung sinasabi ni Duterte, parang na-discredit pa. Again, doon sa labas. Tayo, wala nang problema. We all believe na bangag si Marcos. Pero yung tao sa labas, hindi, pwede pa nila ma-persuade na hindi totoo yan. So magtatanim ng kung ano nung mali. Magtatanim sila ng mga tao that will discredit yung sinasabi ni Duterte na bangag si Marcos. Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato or yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. So dyan naman, inilabas niya yung sarili niya. Pinag-uusapan daw na ilabas sa international vlogger o international media. Pero hindi ako kasali doon. Sila lang yun. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Crow Philippines. Ayan, ini-establish niya na hindi naman siya Duterte supporter. Siya para sa bayan. Naku. Para sa bayan o para sa bangag? Hindi, ako nagtatanong lang Nagtatanong lang ako. Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Ayan, so kunwari, sinasabi niya dito, legit ako, hindi ako pumapanig sa mga Marcos, hindi rin ako pumapanig sa mga Duterte, legit ako, pro-Pinoy ako. Ay, naku, sinong niloko mo? Parehas lang kayo ng karakas ni TP. Yan ang totoo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, birds with the same feather. Hindi lang natin alam kung ano talaga F together. Di ba? Hindi natin alam yung kung ano yung F na yun. Bahala na kayo. Ha? Sabi ko sa inyo, pag mga ganyang karakas, alanganin yan, Brad. Maniwala ka sa akin. Hindi nga sila sigurado sa sarili nila kung ano eh. Di ba? Ayan ang pagkakatandaan ninyo. Hindi ako, this is not discriminating or what. This is about character. This is character. If you cannot establish who you are, you will never establish anything in this world. That's the truth. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Yan, pinalalabas na hindi siya balimbing.
Hindi siya balimbing. Sinasabi niya, hindi ako galing sa Duterte na bumaligtad ako kay Marcos. Hindi. Sino kaya niloko nito ni Pebbles, no? Dati pro Marcos to eh. Oh, tapos naging anti-Marcos. Pinupuri ang mga Duterte tapos biglang bumalik sa Marcos. Sino niloko mo? It's all about it's all around the social media. Di ba? Ay, naku naman, te. Kuya, ako. Hindi ko na talaga alam kung siya sa tawag ko sa'yo. Ano ba talaga? Huwag ka tayo nagbubulahan dito. Kayo-kayo na, nagbubulahan pa kayo. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. So, dito pinalalabas parang naghihiganti lang si Roque. Di ba? Ba't naman niya sasabihin yun? Tsaka pabagsak na, may napabagsak na po ba siya? Hindi ko dinidiscredit dito si Roque Pero if you say that, kasi may pinabagsak ka na. Di ba? Magaling ako magpabagsak ko. Kunwari, magaling akong kumanta. O, halimbawa, magaling akong kumanta. Kasi nakakanta ka na. Diba? Magaling kang magluto. Kasi nakapagluto ka na. Yung sinabi mo magaling ka magpabagsak ng gobyerno, nakapabagsak na po ba siya ng gobyerno? Hindi, ako nagtatanong lang I'm just trying to refute the script of Pebbles Talakera, di ba? Some part doon. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Tama. Tiningnan nyo? Talagang idinidiin pa si Roque. I told you, this is all about kay Roque. Ididiin siya, sisiraan ang credit niya, ang credential niya, tapos ididikit siya sa mga Duterte, palalabasin, inutusan siya ni Duterte na pabagsakin ng gobyerno. Hindi sa totoo lang, yan naman ang script, halatang halata nang ang pinaka may utos kay Roque ay si Duterte. Hindi. Yung sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno. Dinikit na. So may planong pabagsakin si Marcos. Anong ginamit? Yung video. So ini-establish dito na kasinungalingan yung video, na hindi totoong adik si Marcos, hindi totoong bangag si Marcos, at ang purpose lang nun, pabagsakin siya. Sino may kagagawan? Si Roque. Sino si Roque? Malapit kay Duterte. So, sinong gusto magpabagsak kay Marcos? Si Duterte. So, naku po, style ninyo bulok. Ay, naku, that's the truth. That's the truth. Kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Yun yung pinag-usapan kung anong gusto mong chupageti? Alam mo mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo, ingat talaga kayo sa mga ganyan. Ingat kayo sa mga ganyan. Nakita ko na yan Panahon ni TP, nakita ko na yan. Pareho sila ng karakas TP. Pareho sila.
At huwag niyong kakalimutan, mga kababayan, nagalit pa kayo sa akin noon nung binabanatan ko si TP. Sinasabi, hindi matalino yan, wala ka sa kalingkingan ni TP. Ganon kayo ng ganon sa akin noon. Maingit ka lang kay TP. Tapos na-approve ko, di ba? Na-approve ko sa inyo na talagang sablay yun. Eto na naman. Sabi ko nga sa inyo, makinig kasi kayo sa Banateros eh. Makinig kayo kay Banatbay. Hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling, ang pinakamatalino. Hindi ko sinasabi yan. Never ko sinasabi yan. Tayo, gumagamit lamang po tayo ng mga tunay. Nakikinig po kasi kami. Hindi po kami yung pasaway na diskarte ng diskarte. Yung basta lang makadiskarte. Basta lang pumapel. At saka kami, hindi ko namin iniisip yung sarili namin sumikat. Never. I don't even consider myself na sikat na namin nagsasabi niya, gito si Banatbay, grabe yung ano mo, grabe, wala. Hindi sa akin yan. Sa totoo lang, wala akong credit dyan. Basta ako, sinasabi ko lang yung totoo, sinasabi ko lang yung mga nadidinig ko at saka yung mga involvement ko, sinasabi ko lang sa inyo. Bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi. Kung hindi kayo maniwala, wala akong pakialam, wala akong magagawa sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, sa totoo lang ha. Hindi ko yung tipo ng, hindi, kailangan kong maging magaling na vlogger, influencer, bla bla bla. Wala akong pakialam kung hindi kayo maniwala sa sinasabi ko. Ang importante, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Bakit? There is only one thing that I believe. The truth shall set you free. Yun lang yun. The truth shall set you free. That could be applicable to spiritual, pero that is also applicable to this world. Always remember that when the Bible speaks, it talks about the kingdom of heaven as well as in this earth. Kaya nga 'di ba? Nasa ano yan ni Lord's Prayer yan eh. Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Anong ibig sabihin nun? It always, the principle in the scripture, it's always in heaven, the second life, and the now. Sabihin nyo ngayon, sa buhay na ano. Pag sinabing the truth shall set you free, panghawakan mo ang katotohanan and you will never get masasabi nating lost o yung madidiskarel ka. Alam mo yung mawawala ka sa ano. Panghawakan nyo lang yan. Kaya mga kababae, ingat po tayo. Dahil tulad din po na sinabi ng Biblia, lalabas at lalabas ang mga bulaang propeta. Ano ibig sabihin ng bulaang propeta? Hindi lamang po yung nangangaral ha. Tandaan ninyo, ang applicable ng application ng propeta in the past, in the Old Testament, is parang sila yung pinaniniwalaan ng tao. O parang sila yung pinaka quote-unquote may direction. Before, remember, magkaano yan, ang hari at ang propeta laging magkasama yan. As a matter of fact, without the prophet anointing the next king, hindi mangyayari. Ganun. So ano ibig sabihin ng when you say sa Biblia na magkakaroon at lalabas ang mga bulaang propeta? It's not just spiritual. Ibig sabihin, maglalabasan yung mga magaling mambola, magaling manloko ng kapwa, magaling mambudol. Lalabas at lalabas yan. Kaya nga, mag-iingat kayo. Even sa mga vloggers, mag-iingat kayo. Dahil marami dyan, bulaang vloggers din. As I always say this in my blog, do not believe me. Do your own research. Kayo mismo mag-research, magtanong-tanong, panoorin nyo lahat ng mga videos na nagsasalita. Yung mga kaya nga ako nagbibigay sa inyo ng mga suggestion eh. Ito yung mga taong panoorin ninyo kasi itong mga tao na ito, they know what they're talking about. When I want to know kung ano talaga yung gusto ni Pangulong Duterte, isa sa pinakikinggan ko po si Sal Panelo. When I want to know the heart of BP Sara Duterte, meron din po akong pinakikinggan. Kasi magkaiba ho yung tao na yun. So dapat po ganun tayo. Matuto tayo mag-research. Huwag lang tayong gullible na naniniwala basta-basta. Duterte supporter yan. O tingnan ninyo, naniwala kayo kay Pebbles noon, di ba? Hindi, totoo naman eh.
O, ilan pa ang paniniwalaan ninyong pebbles? Sige nga. Ilan pa po? Ilan pa? Meron pa isa dyan eh. Isa ring Barbie. Na pinaniwalaan din ninyo. Oh. Ano nangyari? Nanggugulo na ngayon. Diba? Oh, hindi ko na lang papangalanan kung sino yun. Basta again, always remember this mga kababayan. Do not believe agad-agad. Do your own research kasi alam nyo, eto gusto ko lang kayong tapatin. Pagdating sa fake news, wala akong exemption dyan. Anong ibig ko sabihin? Fake news, they come from different camps, different colors. Meron yan galing sa mga pulahan, meron yan galing sa pinklawan, meron yan galing sa mga Duterte. Wala akong sinasanto ang fake news. Bakit to? Ang fake news, pwede hong magpanggap yan ng kahit na anong kulay. The reason for fake news is simply content. That's the reason, yung pinaka-root cause. Di ko maintindihan bakit itong mga congressman natin hindi nila maunawaan. The only reason for fake news is kumikita kasi yung nagpapakalat ng fake news. Tandaan niyo yan. O kaya nga dati, di ba, na-fake news kayo yung Talano Gold. O kumita kasi yung baboy na yun eh. Ngayon, ang taba-taba na, bumabalik na naman. Di ba? Hindi ko na babanggitin kung sino yun. Kasi kumita siya sa fake news. Kasi ang Pilipino, by nature, ang hilig natin sa mga conspiracy. Hindi ko alam kung tayo lang ba, pati yung mga ibang lahi. Ang hilig natin sa chismis. Gustong-gusto natin yung naiintriga tayo. Gustong-gusto natin yung basta, alam mo yun, basta, hindi, gusto ko yan kasi ano yan eh. Totoo ba? Ang hilig natin sa, bakit to? Ugali na natin yan. You know why? Unang panahon pa lang, mahilig na tayo dyan. Kasabihan. Same thing. Yung kasabihan na yan, fake news din yan. Ngayon, fake news na tawag dyan. Halimbawa, huwag kang matutulog na basa ang buhok mo. Bakit? Masisira ang ulo mo. Sino nakadinig niyan? Pamahiin natin mga Pilipino yan, di ba? Pag natulog kang basa, pagising mo, sira na ulo mo. Alam mo, mga kababayan, dahil sa sobrang sutil ko nung bata, tinry ko yan. Di nga, totoo ba yan? Natulog talaga akong basa ang buhok ko. Paggising ko, hindi naman sira ang ulo ko. Sira lang ang bumbunan ko. Nakalbo ako. Hindi, biro lang. Ibang dahilan ba't ako nakalbo? Dahil kay Dennis Rodman. Hindi nyo kilala yun? I-google ninyo. Ginaya ko kasi yung buhok nun palit-palit ng kulay. Yun, nakalbo ko. Hindi ko alam. Fake pala yung kulay niya. Spray lang. Ako, kada linggo, nagpapableach. Yan, nasira na yung buhok ko. Sayang, long hair pa naman ako nun. So, ano ibig ko sabihin? Kasi ang fake news po, parang pamahiin, ang hilig natin dyan. Bakit ba tayo naniniwala doon sa pamahiin? Kasi iniisip natin, wala namang mawawala pagka naniwala tayo dyan eh. Yan ang ugali natin eh. Wala namang mawawala kung paniwalaan natin. Wag natin itapat yung paanan ng kama doon sa pinto. Wala namang mawawala. Meron pa tayong oro, plata, mata. Alam niyo yun? Kung hindi niyo alam, bata pa kayo. May mga ganyan pa tayo. Kailangan ito, ganito, dito ilalagay. Magsabi nga kayo ng mga pamahiin na naloko kayo. Tapos sagot? Wala namang mawawala kung sakaling sundin mo yan. Ano ba naman kung masunod mo? Di ba? Sasabihin natin, walang mawawala. Kaya bit-bit natin yan ngayon. Pag nakakita tayo sa social media, maniniwala tayo kagad. Wala namang mawawala kung maniwala ako eh. Actually, maganda pa nga i-share yan kasi intriguing eh. Pag sinare ko yan, mas marami pang... fame hoarding kasi tayo minsan eh. Pag gusto natin ng fake news para i-share natin o di kaya ibabalita natin para marami nagla-likes din sa atin. Para marami rin nag-share ng natin kasi nakatingin tayo sa likes. Nakatingin tayo sa views. Gusto natin kasi sikat din. Kaya ngayon, pasa-pasa ngayon ng fake news. Kaya gusto natin nauuna tayo sa fake news. Ito, again wala na pong kulay ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyong paulit-ulit eh.
Huwag po tayong basta-basta share. At alam nyo, I am also guilty of that. Baka sabihin niyo nagmamalinis ako. Hindi po. Minsan natetempt din ako pag makasarap i-share nito. Buti na lang, may ways kaming banateros to fact check. Una-una, nagtatanungan kami. Pag hindi pa walang may alam sa amin kung saan galing yung source na yon, tatanong na mismo namin sa opisina para siguradong hindi kami nag-share ng fake news. Ganun po. Sa opisina, sa SMNI po, sila ho talaga may sources sila, may researcher sila. So sinisigurado na po namin. Kaya sana ganun din po tayo bago ho tayo mag-share basta-basta. Mabibiktima ho tayo talaga ng fake news, di ba? Pero ang hindi fake news ay itong suot kong sombrero na na number 17, si Mocha Uson sa District 3 ng Maynila, tumatakbong konsehal. Hindi po fake news yan. Totoo po yan. So mga kababayan ko sa District 3 sa Maynila, District 3 ha, matik na, si Mocha Uson, wag niyong kakalimutan, gawin nating number 1 na konsehal dyan sa District 3. Okay po ba? Kung hindi, wala na akong magawa. Basta sana, mga kababayan ko dyan sa District 3 sa Maynila, number 1 natin si Mocha Uson. Okay? Maraming salamat po. Konbanwa, minasan, chotomate, shinkansen, arigato ne. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama